Pumalag mga kababayan ang INC, Iglesia ni Cristo, sa ginawa ni BBM na pagpapatapon kay PRRD sa ibang bansa sa ICC. Dahil ayon dito sa pamunuan ng INC mga kababayan hindi daw ito kanilang gusto Nanawagan na sila dati mga kababayan doon sa kanilang peace rally na dapat magkaisa na tayo. Iwasan na ang politika dahil tayo ay nasa iisang bansa lang. Pero apparently mga kababayan, sabi ng mga INC, hindi sila pinakinggan. Kaya eto na ang nangyayari, lalong nagkawatak-watak po raw mga kababayan ang bansang Pilipinas. At ang hindi lang po daw nila nagustuhan mga kababayan ay parang hindi na daw umiiral ang katarungan dito sa ating bansa na kailangan pa nating magpatapon ng isang kababayan nating Pilipino doon sa ibang bansa para makakuha ng hustisya. Wala ba daw hustisya dito sa ating bansa? Ganyan na ba daw ang sistema dito? Panoorin niyo po. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay Sino ba ang namumuno dito mga kababayan? Si Marcos, BBM. Makinig ka. Naalala niyo po ito, kapayapaan. Meron bang kapayapaan? Nawala na ang kapayapaan ngayon mga kababayan, nagkawatak-watak na tayo. Away-away ang inatupag ng gobyernong ito Pagkakaisa. Walang pagkakaisa. Ang nagkaisa mga kababayan, yung mga kalaban ng bayan. Makabayan Black, Dilawan, Pinklawan, mga sindikato. Yun sila, sama-sama silang babangag muli mga kababayan. At unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito. Inuna ang mga Duterte. Gumawa ng issue mga kababayan para mapagtakpan yung kanilang mga kabalbalan. O diba nakalimutan na ang issue sa budget, yung mga blanco sa BICAM. Kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Nagtalaga sila ng mga kababayan, parang spokesperson, Yusek Claire Castro, na walang ibang ginawa mga kababayan kundi atakihin ang mga Duterte. Wala po siyang inanunsyo na ang kanilang mga proyekto. Wala. Ang lahat ng kanyang pinagsasabi mga kababayan ay birada sa mga Duterte. Yan ang accomplishment ng gobyernong ito, Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya. At may karapatan ng INC mga kababayan Huwag niyong sabihin separation of church and state. Dahil ultimately mga kababayan, under din sila sa isang gobyerno. Gobyerno ng Pilipinas. At isa pa, kung mayroong magagalit na mga bangag mga kababayan na dapat hindi na nakikialam ang mga religion dyan sa politika, ay unahin nyo muna ang mga pare at mga matrimonyo. Na nakikisaw-saw dyan sa politika, di ba? Sino ang nangunang magpa-impeach kay Sara Duterte? Yung mga matrimonyo mga kababayan at kaparian. Sino ang mga anti-Duterte? Yung mga matrimonyo, mga patrimonyo, mga damaso. Nagdadala pa nga sila ng kabaong, di ba, sa rally? O sumasali-sali sa rally. Tapos, ang mga sigaw mga kababayan, puro puot at kasakiman at galit. Ibagsak si Duterte, patalsikin si Duterte, panagutin, ikulong. Samantalang itong INC mga kababayan ang kanilang panawagan pagkakaisa. Kapayapaan. O di ba dapat sana ganyan ang gawin ng mga pare, madre, monyo? Etong rally nila mga kababayan, hindi naman sila nanggugulo Kapayapaan ang panawagan. Jen, nangyayari, yung mga nangyayari ngayon. Ayun, mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo, di ba? Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience, no? Ibabato. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas. Nakita niyo yung news ng sa Japan mga kababayan? Viral yun sa social media na tinawag na traidor si BBM. Pati taga-Japan mga kababayan. Tapos, mayroon pang shinare si SAS mga kababayan ng international media na ang pagpapatapon daw kay Digong doon sa ICC ay hindi daw dahil sa Rome Statute, dahil sa ICC, kundi dahil ito kay Bangag sa gobyernong Marcos mga kababayan. Basahin nyo kay SAS. Alam na alam nila
hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento kay Edwin. So paano na yung nanghihikayat daw ng mga investors sa ibang bansa? Hanggang ngayon mga kababayan, walang nahikayat na. Oh. Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Oho. Ako, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, ano ha? Bakit sipunin to si Jean? Jean! May sipon si Jean palagi. Ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Come to the crux of the Para po sa matter. mga Let's address the elephant in the house. kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, Oo nga. yun At ano ang nararapat? sana ang dapat pairalin. Oh, di ba? Tapos ngayon mga kababayan, ang ginagawa ng gobyernong bangag, tinitwist mga kababayan kahit huling-huli na sila. Nagpapalusot pa rin, Diyos mio. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Oh, pinilipit, tinwist. Twist. Pilipit. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Bakit ganyan itong gobyerno ngayon mga kababayan? No? Ang hudas. Hindi marunong lumaban ng patas. Puro kabalbalan ang pinaggagawa mga kababayan. Pwede ba? Magtrabaho na lang kayo ng walang dumi. Trabaho na tama. Kahit hindi nyo galingan sa pagtatrabaho, basta magtrabaho kayo ng malinis. Walang kurakutan, walang panggigipit. Hayaan nyo na yung mga kritiko. Magtrabaho na lang kayo. Eto mga kababayan, hindi na nga nagtatrabaho ng maayos. Ginigipit pa ang mga kritiko. Tapos, feeling pa mga righteous ang mga ito. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Alam namin Sino mang iyan. Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. See? Pati INC mga kababayan, liderato ng INC. Dito dapat litisin. Hindi naman ine-accept si Digong Dito nyo kasuhan. Bakit ilalabas pa sa ICC? Tapos para pag kinidnap. Po, sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Correct. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura. Ang answer dyan mga kababayan dahil kasabwat nila ang ICC na kahit anong i-feed nila ng mga mahihinang mga dokumentos doon, mga ebidensya, tatanggapin lang ng ICC dahil kakampiyan ng mga liberal Kakampi rin ng mga makakaliwa mga kababayan. As a matter of fact, doon nagkampo, nag-headquarters si Joe Macolsison, ang leader ng mga NPA sa Netherlands. At alam naman natin na galit ang mga NPA mga kababayan kay Digong dahil gusto nilang gantihan dahil napulbos ang kanilang hanay. Para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin, ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin. Agree! Na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya Correct. hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Sinuko Yan po na. ang posisyon natin. Anong magagawa natin ngayon? Sinuko na. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano Sana nga INC, lahat ng wala naman tayong powers mga kababayan na para utusan sila, pero panawagan lang natin. Alam nyo na kung ano ang abilidad ng mga bagoong Pilipinas na ito. Sana sabihin nyo sa inyong mga miyembro na, we want change. Ayaw na natin itong linyada ng bagoong Pilipinas dahil, nakikita na natin ang direksyon ngayon pa lang. Magdadagdag pa tayo ng mga bangag dyan na kanilang mga kabalahibo. Ang lahat ng linyada ni Marcos, sana i-boycott ng INC mga kababayan. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala po. Kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Ano ha? Kahit correct. hindi pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo?
Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Wag ko kayo madadala na imbitado di kami at makapagkape po rito kasama. Thank you naman INC. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.